Dino, Chef Dino Dato. Hello po, Chef. Hello po. Good morning po. Sabi ko nga, Bea, nung nag-umpisa ka rito, nung una ka namin naging guest, naalala ko, wala ka pa masyado alam lutuin. Lagi mo tinuturo si Mama. Opo. Sabi mo, si Mama ang lagi nagluluto sa bahay. Pero ngayon, bigla, nakita ko sa mga post mo, marunong ka na magluto, marunong ka mag-bake pa. Opo, tita. Kasi nag-start yan. Kasi meron akong friend abroad na nagpapadala talaga siya sa akin ng mga cookies saka ng crinkles. So, pinapaship niya talaga. So, 1 week shipping, ganyan. So, tapos naging busy rin siya. So, sabi ko, sabi niya, ako na lang daw ang gumawa. So, yun nag-start na, ayun, ako gumawa na nga ako kasi sobra ako nag-crave. Talaga? Dahil lang sa craving yun, ha? Dahil gustong-gusto mo lang. Opo, doon nag-crave ako. Tapos yun, kasi ang sarap pala ng feeling. Tapos yun, nag-research ako ng iba-ibang mga recipes, ng iba't ibang mga pwedeng i-bake. Yun. Ano yun? Ni-research mo sa internet? Nag-aral ka sa Opo, internet. Tsaka meron po kasing app na yung cooking app, mga ganon, iba-ibang mga, iba't ibang klaseng luto, ganyan. Burger, ganon po. Tapos doon mo na natuklasan na meron ka palang talent sa pagbibake. Parang ganon po. Tapos minsan ini-invento, ganon. Saan mo, kasi nung una mong mga taga-tikim? Yung mga tao po dito sa bahay. Si Bernice. Ang sabi ni Bernice. Si Denise, opo. Bernice, I'm sorry. Oo. Ano sabi ni Bernice sa mga niluto? Po niya, gusto niya magkalikalikot din. Sabi ko, hindi pwede, ganyan. Si ate lang. Pero tumitikim din siya, tapos binabaon niya rin sa school. Talaga? Tita, yung crinkles mo nga nandito pa sa bahay, nakapak. Hindi ko pa nabibigay sa'yo. Gusto ko yan. Pero yung paano ka nag-accumulate ng iyong mga baking supplies? Ano yan? Pinag-aralan mo rin kung saan mo kukunin, kung saan mo bibilin? Nung una, yung gumagawa akong crinkles, yung confectioner sugar, yung powdered sugar, yung balot po ng crinkles, yun sobrang ang hirap hanapin kasi naka-apat na grocery na yata kami, puro out of stock, yung iba wala talaga. Tapos yun pala, malapit dito sa bahay, mga 2 kanto away, merong baking store. So ngayon, doon na po talaga ako bumibili. Tapos yung iba, merong specialty store sa mall, yung mga gamit naman, yung mga tools, yun doon. Tapos, yung iba, yun po sa baking store. Tapos yung iba, sa mismong grocery, kasi yung mga ingredients ko naman, talagang pwede namang mabili sa mga ganong store. So, ang galing mo naman, self-taught, no? Talagang, ikaw lang ang nagturo sa sarili mo, tapos sabi mo, ini-innovate mo minsan pa yung mga crinkles mo. Opo, yung iba, minsan yung may mga, kunwari, cookies, meron akong ginawa chocolate oatmeal cookies. Yun, ako mismo yung nag-invento nun. Ako mismo yung kung research ko lang yung oatmeal cookies, tapos ako, dinagdag ko na yung chocolate. Mga ganon. Pero, binibenta mo ba yan? Po? Binibenta mo? I'm planning to. Gusto ko po. Negosyante talaga itong bata to. Kasi syempre, diba, parang nagbibake ako na lang lagi kumakain, kaya tumataba ako. So, gusto ko mag-bake. So, ako na lang mag-bake, sila na lang kumain, ibibenta ko na lang. Wala naman, tama. Alam nga naman palagi na lang bigay, diba? Kailangan. Kumita. Pero ngayon, yung Christmas season po, yung mga naging gift, or mga naging gift ko, yung mga giveaways ko, yung mga binake ko. So, yun, nakatipid ako, tapos, yung effort pa, ako po mismo yung gumawa. Ganyan ako yung nag-mix ng butter, ganun. Oo, syempre. Mas masarap yun talaga. Yun lang pinamigay ko. Oo, totoo. Tsaka mas masarap yung, alam mong, made with love, yung ibinigay sa'yo. No? Hindi yung parang binili lang kung saan, pagkatapos tsaka ibinigay. So, talagang ukulan mo pala ng, ng time. Paano yun? Yung pag-artista mo, yung singing career mo, hindi ba napapabayaan with your baking? Tita, kasi yung Strawberry Lane po, it's our last episode na mamaya. So, nakatapos na kami mag-taping. So, yun ngayon, mas madalas po akong pwedeng mag-bake, madalas ako pwedeng magluto kasi mas marami akong free time. Tapos before, nung may Strawberry Lane pa, weekend, ganyan, or kapag kunwari gana-pack up sa taping, ganon. So, kahit pagod ka, talagang iba yung energy na binibigay sa'yo ng baking. Kasi minsan, nagbe-bake ako before, kunwari, bukas taping, nagbe-bake ako ngayon kasi kaya patikin ko rin sa kanila. Talaga, sarap naman.
naman. Pero dati, ang alam ko, pangarap mo, pag nakatapos ka ng high school, magti-take up ka ng mass communication. Nag-iba na ba? Tita. Nag-iba na ba? Hindi ko, mass com pa rin. Kasi, pero gusto ko yung mga side course, yung mga ano lang. Yung mga short courses lang. Oo, short courses. Ng culinary. Oo, kasi very soon siguro baka ang malalaman namin sa'yo, nagbe-bake ka na rin ng cake at saka nagde-design ng mga cake. Malabo kasi hindi po ako kumakain ng cake eh. Oo nga, hindi ka nga mahilig sa cake eh, no? Hindi po talaga ako kumakain at all. Talaga? Hindi eh, kaso iba naman papakainin mo eh. Kaya lang titikman mo eh, kaya hindi pwede na. Kaya ayoko. So talaga hanggang cookies ka lang. Yun na lang ang i-develop mo na i-develop. Sa bagay, chef, marami namang mga variety ngayon ng mga cookies, di ba, na pwedeng i-bake? Yeah, oo, marami. Oo. Lalo na yung mga nilalagyan ng mga nuts, di ba, na cookie. Kaya ano rin siya, flexible. So, kung ano yung meron ka or kung ano lang yung gusto mo, kasi meron din may mga allergies, di ba? So, kunyari may mga ibang allergic sa nuts or meron pa kang allergic sa gluten, kung ano yung nasa flour. So, maraming klase. Kasi may mga cookies na imbis na harina, either nuts or minsan egg whites. So, maraming klase. So, ano yung cookie mo, Bea? Chewy or medyo matigas? Yung crinkles po, yun, chewy siya. Tapos yung cookies, medyo matigas. Okay. Oo, kasi yung iba gusto nila matigas yung cookies nila. Ayaw nila yung nagka-crumble na mga cookies. Naghahanap pa po ako ngayon ng recipe ng chewy na brownies. Yun talaga naman. Ayaw tumigil. Marami kang papakain pa sa amin. Opo, tita, yung ako nandito pa sa bahay. Ay, nako, kailangan sugurin kita dyan. Kukunin ko ang crinkles ko. Pero, Bea, sabi mo nga, balak mo ito na gawing business in the future. Siguro, kung kunyari, yung iba rin na mga fans mo rin, no, matuto rin na dito sa ginagawa mo, no, i-share mo yung recipe sa kanila para sila rin makagawa at gawin din nila sarili nilang business, di ba? Sure, sige po. Siguro, bigyan mo nga kami ng short recipe mo sa paggawa ng chocolate crinkles. Ako po kasi sa crinkles, I use hazelnut chocolate, yung spread. Hindi yata pwede magsabi ng brand eh. Yung chocolate po, yung chocolate, ang ginagamit ko, hazelnut chocolate spread. Okay. Yun. Tapos po, meron akong unsweetened cocoa powder, flour, sugar, butter, eggs, baking powder, yun, yung hazelnut chocolate, ano pa ba? Mostly yun lang. Tapos yung confectioner sugar for rolling after i-mix ng batter. Ang mahirap po kasi sa crinkles, kailangan mo kasi i-rest for 3 hours pa after mong i-mix para mag-settle ata yung mga ingredients. Tapos, yun, i-mix lang una yung butter, tapos white sugar, tapos yung cocoa powder and chocolate and then baking powder, salt, ayun pala, salt pa. Salt, egg. Yun, mostly yun lang. Tapos, ilang minutes ang baking? Ang baking po is 10 minutes, 175 degrees Celsius. Pwede rin ba sa oven toaster yan, chef? Baka hindi. Masyadong malakas at masyadong malapit dun sa heat element. Okay. Kailangan medyo malayo. Oo. Ayun. Tapos after 20 minutes ba? 20? Ay, okay na siya? 10 po. 10 lang. After 10 minutes. Oo, okay na. Pwede na kainin. So yun. Tapos, yung after i-mix yung batter, yung mixture, i-rest siya for 3 hours. Pero ako, ginagawa ko siya for like an overnight or a whole day, ganyan. Tapos, after nun, i-bibilog yung butter, i-roll sa confectioner sugar, and then ilalagay po sa baking tray na may na may parchment paper. And then ilalagay siya, pero make sure na may 2 to 3 inches apart, na 2 to 3 inches space siya between each other. No, kasi lumalaki habang nabibig. Opo.
Yun. Sarap. Tapos okay na yun. Tapos, Oo. ayun, ibibake siya for 10 minutes po under 175 degrees Celsius. After nun, ilabas siya. As long as hindi nagsistick yung crinkles dun sa parchment paper, ibig sabihin nun, ready pa siya. And then, ilagay sa cooling rack. Ilagay po siya sa cooling rack. Tapos, yun, okay na siya. Okay na. Pwede na kainin. Ang sarap. Pwede na kainin. Imagine ko na. Ang sarap. Nakakalaway. Anyway, naku, Bea, mukhang yan ang isa pa sa magiging talent mo, pagdating ng panahon. Talagang multiple intelligence ang meron itong batang ito. Thank you, tita. Thank you so much sa pag-share mo, Bea. And we are very, very Thank you, happy na naging part ka rin ng home cook sa DWIZ. Of course, Happy New Year po. Happy New Year sa lahat. Happy Sa mga New Year. listeners sa inyo dyan po sa DWIZ. And yun, gusto ko lang po mag-thank you sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin noong 2014. At sana nandito pa rin po kayo ngayong 2015. Yes, of course. Lalo sisikat tong si Bea. Thank you so much, Bea. Si Thank you, tita. Binene. Happy New Year. Happy Good New morning. Year. Si Bea Binene ng GMA7. 11:50